Isang maling galaw at pwedeng ito na ang huli. Habang hindi makapaniwala si Sua sa bilis ni Minato sa pagtapos ng kalaban nito, na kahit na sina Hiko at Akane ay hindi matalo agad ang mga demonyo, isang tanong ang bumabagabag sa kanya, sino ba talaga ang lalaking ito? Pero imbes na tanggapin ang alok na tulong, nanaig ang garbo ni Sua. Umalis ka rito, hindi ko kailangan ng kahit sino sa laban na ito. Sigaw niya. At tila nakahanap naman ng katapat ang kanyang kay-abangan sa kalaban nilang si Shijima, na aminadong mas gustong mag-enjoy ng mag-isa. Dito na nagsimula ang isang madugong palitan. Ginamit ni Shijima ang kanyang skill na Magatsu's Breath, isang dambuhalang energy ball na nagmula sa kanyang palad. Bagamat nagawang putulin ni Sua ang kaliwang kamay ni Shijima at nakaiwas, isang pagsabog ng apoy ang naganap na nagpatalsik sa ating bida na si Minato. At bago pa man makahinga si Sua, bumalik ang putol na kamay ni Shijima na parang walang nangyari at muling umatake. Sa tindi ng impact sa pagbangga sa puno, nawalan ng malay si Minato at dinala ang kanyang kaluluwa sa loob ng crest. Muling nagpakita sina Reiichiro at Mel's. Nawalan ka ng malay, kaya napapunta ka namin dito, wika ni Reiichiro. Kahit masakit ang katawan, pilit bumabangon ang ating bida. Kailangan ko nang umalis, tugon ni Minato. Pero imbes na palakasin ang loob niya, isang seryosong babala ang ibinigay ni Reiichiro, Minato, kailangan mong lumayo sa laban na ito. Wasak ang sandata, pero hindi ang determinasyon. Ikaw, pareho tayong mag-isip, wika ni Shijima. Sa tindi ng lakas at tibay ng kalaban, hindi na ito magawang sugatan ni Sua. Hindi natin kailangan ng ibang tao, kung kaya, lalamunin ko ang lahat, hiyaw ni Shijima sabay ng matinding pag-atake. Nagawang putulin nito ang espada ni Sua, pero sa isang iglap, nagsummon muli ng panibagong espada mula sa kanyang kaliwang kamay para sa isang counter-attack. Pero kahit anong galing ni Sua, tila laro lang ang lahat para kay Shijima. Maging si Reiichiro ay aminado, mas malakas si Sua kina Hiko at Akane, pero hindi pa rin siya sapat para tapatan ng isang Dark Magus na nasa ibang level na. Sa loob ng crest, matindi ang babala ni Mel's at Reiichiro. Ang kalaban nilang ito ay may high precision resurrection, kung maraming tao ang naninirahan sa lugar na ito, malamang isa na siyang ganap na Demon King, wika ni Mel's. Isang makapangyarihan na kayang ubusin ng buong sangkatauhan kung hindi mapipigilan. Kung pati ang buhay mo ay makakain niya, siguradong lalakas siya at magdudulot ng matinding pinsala, dagdag pa nito. Ang unknown rank na propesiyang ito ay nagkataon lang mahanap at hindi napaghandaan. Kaya ang alok nila kay Minato, ipahiram mo ang iyong katawan sa amin, at kami ang tatapos nito. Isang shortcut para sa kaligtasan. Sa isang matapang na hindi, tinanggihan ni Minato ang tulong ng mga founders. Ani niya, kung gusto niyang malampasan ang mga obstacles sa hinaharap, kailangan niyang gawin ito gamit ang sarili niyang lakas. Napakabigat ng desisyong ito ni Minato. Pero dito niya nakumbinsi si Reiichiro. Sa halip na magalit, tumawa ang founder. Na-realize niya na si Minato ay hindi lang basta apprentice, siya ang susunod na mas hihigit pa sa kanilang mga founders. Walang atrasan. Gamitin mo ang lahat ng iyong natutunan sa paraang nais mo, wika ni Reiichiro. Matapos makuha ang basbas ng kanyang mga masters, muling nagpasalamat ang ating bida at sinabing, gabayan niyo po ako. Sumugod si Minato ng buong bilis. Sa kabilang dako, nasa dulo na ng kanyang limitasyon si Sua. Habang pilit siyang dumedepensa, isang malupit na atake ni Shijima ang nagpatalsik sa kanya sa ere. Wasak ang depensa, nawala ang espada, wala ng proteksyon si Sua habang inihahanda ni Shijima ang kanyang finishing move. Dito na ito nagtatapos, bulong ng Dark Magus habang inihahanda ang kanyang long-distance strike. Pero bago pa man tumama ang kamatayan, isang kamay ang samalo sa lumilipad na espada ni Sua. Hihiramin ko muna ang espada mo. Sigaw ni Minato bago niya itinulak si Sua palayo sa panganib. At dito na natin nakita ang unang epic clash. Ginamit ni Shijima ang kanyang Magatsu's Breath, pero sinagot ito ni Minato ng isang nakakangilabot na skill, ang Hinoki's One-Handed Sword Style, Gekirondachi Wave-Cutting Blade. Sa isang iglap, nahati ang apoy, at kasabay nito, tumalsik din ang kamay ni Shijima. Hindi makapaniwala si Shijima sa nakitang skill ng ating bida. Sino ka ba? Hiyaw nito. Kanagi Minato. Ang taong hihigitan pa ang mga founder, sagot ng ating bida. Hindi lang ito basta swerte.
Habang pinapanood ni na Mels at Reiichiro ang laban, isang malaking tanong ang lumulutang, kaya nga ba talagang manalo ni Minato laban sa Dark Magus? Ayon kay Reiichiro, hindi basta-basta si Minato. Maaaring may natutunan siya sa kanyang pagsasanay sa gitna ng kanyang pagkakaidlip sa sasakyan, o baka may kapangyarihang mas malalim pa siyang nadiskubre. Samantala, si Sua, tulala. Hindi niya matanggap na ang baguhan na tinanggihan niya ng tulong kanina ay siya na ngayong bumibitbit sa buong laban. At ang kinaiinis niya pa, nagagawa ng ating bida na makipagsabayan sa kalaban na maging siya ay nahihirapan. At dito na nag-level up ang bakbakan. Nagpakawala si Shijima ng kanyang dark art na pomegranate, mga dambuhalang energy balls na may homing effect. Kahit saan magpunta si Minato, hinahabol siya nito. Pero imbes na tumakbo, itinigil ni Minato ang pag-iwas. Naisip ng ating bida na hindi ito titigil hanggat hindi siya tinatamaan. Kaya inihanda niya ang kanyang skill. Sa isang matinding padyak sa lupa. Aftershock, nayanig ang buong paligid at gumawa siya ng pader na gawa sa lupa para harangan ang mga atake na dahilan ng pagsabog ng mga energy ball. At hindi lang yun, sa ikalawang batch ng energy ball na pinakawalan ni Shijima. Muling pumadyak ang ating bida, pinalipad niya ang mga tipak ng lupa para sumabog ang mga energy ball sa ere, na nagresulta sa isang dambuhalang usok. Napakatalino ng ginawa ni Minato. Ginamit niya ang paligid bilang katuwang sa depensa para pigilan ang pomegranate. Ngayong nabalot na ng mga usok, bumabagsak na bato at lupa ang paligid. Walang tigil ang aksyon. Flash step light reflection. Ginamit ni Minato ang mga lumilipad na tipak ng bato bilang mga baitang para makapunta sa likuran ni Shijima, isang aerial maneuver na nagpamangha maging sa Dark Magus. Isa ba siyang irregular? Tanong ni Shijima habang mabilis na dumedepensa at gumamit ng skill, Plate of Yin. Sa tindi ng pagsabog, kahit nagawang umiwas ni Minato, ramdam pa rin ng kanyang balat ang hapdi ng apoy. Pero sa halip na sumuko, lalong tumilim ang tingin ng ating bida. Sabi niya sa sarili, kailangang panatilihin ang basics at gamitin ang bawat skill na itinuro sa kanya. Dito na napagtanto ni Shijima ang lahat. Ang bawat galaw ni Minato, mula sa kanyang swordsmanship physique hanggang sa kanyang magic movement, ay nasa level na ng isang master, ngunit hindi pa rin ito sapat na banta para sa kanya. Pero ang batang ito, ilang skill ang meron siya, isip niya. Pati si Reiichiro at Mels ay napatulala. Kahit halimaw ang kanyang kalaban, nagagawa pa din ng ating bida ang mga teknik ng maayos at napakabilis ng kanyang paglakas. Para tapusin ang laro, inilabas na ng Dark Magus ang kanyang alas, ang Forbidden Art, Skeleton Fusion. Sa isang iglap, nilamon at sinipsip ng isang dambuhalang skeleton ang tatlong minions ni Shijima para maging isang higanteng halimaw na yayanig sa buong mundo. Nakakaaliw, bata. Pero hindi pa rin sapat, ito na ang katapusan, wika ni Shijima. Kahit si Reiichiro ay napasigaw na para patakbuhin si Minato. Pero sa halip na matakot, tinanggap ni Minato ang katotohanan, hindi pa sapat. Alam niyang kahit ibuhos niya ang lahat ng kasalukuyang lakas niya, hindi niya matitibag ang dambuhalang ito. Ang kailangan niya ay mas malakas pa, isang level ng kapangyarihan na nasa labas na ng normal na limitasyon. Sa gitna ng panganib, nagbalik ang mga alaala ng kanyang pagsasanay. Naalala ni Minato ang turo ni Medad tungkol sa basic of basics ng magic, ang Shining Flame, Girla. At ang bilin naman ni Reiichiro tungkol sa Hanoki style, na sa bawat pag-slash ng espada, dapat mong kalimutan ang lahat ng pag-aalinlangan at takot. Ang tanging dapat mong makita ay ang buhay ng iyong kalaban. Pero sa halip na piliin ang isa sa dalawa, gumawa si Minato ng isang bagay na kahit ang mga masters niya ay hindi inakalang posible. Hinawakan ni Minato ang kanyang espada sa kanang kamay, at binalot ito ng apoy mula sa kanyang kaliwang kamay. Isang pagsasanib ng sining ng espada at lakas ng mahika na nagpabigla maging sa mga founders. Imposible, sigaw ni Medad habang pinagmamasdan ang pag-aapoy ng paligid. At sa isang matinding sigaw, gawin natin ito, Bandao. Inilabas ni Minato ang kanyang kauna-unahang orihinal na skill, ang Blazing Fire Cutting Blade. Isang slash na nagmula sa kailaliman ng kanyang determinasyon. Ano nga ba ang itsura ng buhay para sa isang mamamatay tao? Para kay Reiichiro, ang buhay ay parang isang manipis na hibla o thread na kailangan lang gupitin. Pero para kay Minato, iba ang kanyang nakikita. Habang nakatitig siya kay Shijima,
o Bandao, nakikita niya ang buhay nito bilang isang madungis at makulimlim na sulo o torch. Isang apoy na nakakadiri, at sa halip na gamitan ng tubig lang ito, nagpa siya ang ating bida, lalamunin ko ito ng isang nagbabagang apoy. Sa isang iglap, ang blazing fire cutting blade ay tumama, dala ang puot at determinasyon ni Minato. Nalusaw ang higanteng skeleton, maging si Shijima tinamaan. Imposible, wika nito. Sa loob ng crest, hindi makapaniwala ang mga founders. Ang pagsasanib ng mahika ni Madad at swordsmanship ni Riichiro ay isang bagay na itinuturing nilang imposible. Pero biglang sumulpot ang misteryosong si Kilek sa kanilang likuran na kinagulat ng dalawa. Kawili-wili ito. Ayon sa kanya, si Minato ay isang tunay na irregular. Hindi lang ito basta nagkataon, nagagawa niyang magpalit-palit ng abilidad o gamitin ito ng magkakasunod at ang kakayahan niyang pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo ng lakas ay senyales ng isang bagay na mas malalim pa. Kung tama si Kilek, baka minamaliit natin ang kakayahan ni Minato, wika ni Mel's. Tama bang palakihin natin siya ng ganito? Dagdag pa nito, pero sagot ni Riichiro, okay lang naman, hindi mo ba gustong makita kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang paglakas? Pero heto ang masamang balita, habang pagod na pagod si Minato at naghahabol ng hininga, isang himala ang naganap sa harap niya. Si Shijima, na hinati na sa dalawa, ay biglang nag-regenerate ng buong katawan mula sa kanyang upper body lang. Isang segundong pagkakamali, kapalit ay buhay. Delikado yun, wika niya. Akala ni Shijima ay kontrolado na niya ang sitwasyon habang nakatutok ang kanyang spell sa nanghihinang si Minato. Sabi pa niya, kung tinamaan lang ang kanyang ulo, baka patay na siya. Pero sa gitna ng kanyang kayabangan, nakalimutan niya ang isang mahalagang factor, hindi lang si Minato ang kalaban niya sa kuwebang ito. Sa isang iglap, sumulpot si Sua mula sa likuran at gamit ang kanyang skill na Camellia, literal na dinurog niya ang ulo ng Dark Magus. Habang nawawala ng malay si Minato, mabilis na tumakbo si Sua para saluhin ang ating bida. Isang tagpong nagpabalik sa alaala ni Shijima mula sa kanyang nakaraang buhay, nakita natin ang isang batang Shijima, nanginginig sa ginaw, at pilit na pinapangakuan ng kanyang kapatid na si Haro na kukuha siya ng pagkain pagdating ng umaga. Ngunit bago pa man lumabas ang araw, nalagutan na ito ng hininga. Isang trahedya na nag-iwan sa kanya ng sugat at galit sa mundo. Bakit kami nagdurusa ng ganito, wika niya. Sa kanyang huling hininga bago maging abo, isang masakit na katotohanan ang binitawan niya, ang mag-isa, ay masaya, pero nakakalungkot din, di ba? Pareho silang naniniwala na ang pag-iisa ang susi sa lakas, pero sa huli, naramdaman ni Shijima ang loneliness na dulot nito. Bagamat pilit na itinatanggi ni Sua na malungkot siya, ang pagkakaligtas sa kanila ni Minato ay patunay na kahit ang pinakamalakas na wolf ay kailangan din ng katuwang. Nasa bingit na tayo ng pagkagunaw. Habang nagbibitak ang langit, alam ni Sua ang katotohanan, sa oras na bumagsak ang barrier, madudurog silang lahat. Sua, okay lang ba si Minato? Buhay ba siya? Tanong ni Akane. Okay lang siya, tugon ni Sua. Masaya akong okay ang lahat, pero mamaya na natin pag-usapan yan, mawawasak na ang barrier, hiyaw ni Hiko. Anong mangyayari kung mawawasak ang barrier? Simple lang, sasabog ito kasabay ng ating mga bida. Sa oras na gumuho ang barrier, sabay-sabay tayong magpakawala ng ating malakas na atake upang mapalihis ito, hiyaw ni Sua. Sa kondisyon nila ngayon na kulatado at ubos na ang lakas, tila imposible nang madepensahan ang papalapit na pagsabog. Pero sa gitna ng kanilang desperasyon, isang himala ang naganap. Habang walang malay at nakahiga sa lupa, dahan-daang itinaas ni Minato ang kanyang espada. Magaling ang ginawa mo, Minato, wika ni Riichiro. Isang huling pakiusap ang binitawan niya sa kanyang mga masters bago siya nawalan ng malay, pakiusap, bantayan niyo ako. Dito na pumasok ang tunay na lakas ng mga founders. Sa isang iglap, tila hiniram ni Riichiro ang kamay ni Minato. Ako na ang tatapos nito para sa'yo, bulong ng alamat. Habang nagsisimula ng gumuho ang barrier, inilabas ni Minato ang isang skill na yayanig sa buong Magic World, ang Hinoki's One-Handed Sword Style, Splitting Cloud. Sa kabilang banda, isang grupo ng anti-prophecy ang paparating. Captain, tignan nyo, nahuli na tayo. Hindi ito maaari, pero sa isang iglap, isang dambuhalang liwanag ang sumabog mula sa loob ng barrier,
isang laser of light na umabot hanggang sa langit at nagsilbing kalasag para sa buong grupo. Nagulat ang mga paparating. Isang napakagandang sword light. Ang liwanag na ito ay walang halong pag-aalinlangan, wika ng Captain Shua Makoto. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.